posibleng magkaroon daw po ng malakihang bawas singil sa produktong petrolyo bukas. Noong pong Biyernes ay tinatayang aabot raw ng 7 piso at 50 sentimos po ang rollback sa kada litro ng diesel. Posibleng nasa 4 pesos po naman at 50 sentimos ang ibabawas sa per liter ng gasolina. Buwaba po ang pandaigdigang presyuhan ng krudo dahil po nakikitang malapit na magkasundo raw ang US, Iran at Iran sa peace deal at inaasahan daw pong malapit ng buksan ulit ang Strait of Hormuz. Ibinaba naman po ng Civil Aeronautics Board ang Air Passenger Fuel Surcharge o ang singil sa mga pasahero para po sa ginagamit na fuel sa eroplano. Para sa unang 15 araw ng Hunyo, ibinaba po ito sa level 13 mula sa dating level 15. Ang ibig sabihin, naglalaro po sa 423 piso hanggang higit 1,200 piso ang singil para sa domestic flights. Para naman sa international flights, maglalaro po ito sa halos 1,400 piso hanggang halos 10,400 piso. Depende naman yan sa layo ng destinasyon. Niliwanag po naman ng San Miguel Corporation na hindi nito inaabandona ang Boracay Bridge Project. Sa isang pahayag, sinabi po ng SMC na magkakaroon ito ng mas malawakang konsultasyon sa mga lokal na stakeholders para nga maiplansya na ng maayos ang mga susunod na hakbang para po sa naturang proyekto. Niliwanag po ng SMC na hindi nito binibitawan ang proyekto matapos nga po sabihin ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores na hindi na itutuloy ang pagpapatuloy ng tulay dahil sa pagtutol ng mga lokal. Dismayado po ang ilang tindero sa Divisoria dahil matumal pa rin ang bentahan ng school supplies nitong weekend. Yan ay kahit ilang araw na lamang bago po magbukas ang school year. Ayon po sa isang tindera, swerte na raw kung umabot sa 3 ang bibili sa kanya sa isang araw. Ang mahirap pa raw, may mga tumatawad at madalas ay hindi sila nagkakasundo sa presyo. Mahirap na raw kung masyadong mababa ang hirit ng customer lalo't hindi naman din nagtaas ng presyo ang karamihan ng mga tindero at tindera mula noong nakaraang taon. Ang hinala ng ibang nagtitinda, posibleng naghihigpit ng sinturon ng mga mamimili matapos nga pong sumirit ang presyo ng langis. Totoo po yan. At yung iba naman online na namimili. Oo. Aabot naman sa 56.3 billion piso daw ang halaga ng investments ang ipinangako sa Pangulong Marcos Jr. sa kanya pong pagdalaw doon sa Japan. Ayon sa DTI, ito'y galing daw sa 4 na kumpanya. Kasama na riyan ang Sumitomo na balak magtayo daw ng pabrika sa Laguna para nga sa mga pyesa ng smartphone, gamit pang medical at automotive electronics. Tamang-tama raw ito sa balakin po ng Pilipinas na palakasin ang semiconductor at electronics exports nito. Meron din pong mga kumpanyang gagawa daw po ng components para po sa data centers at magpapalawak po ng operasyon ng shipyard sa Cebu. Inaasahan po makakalikha daw ang naturang mga investment na higit sa 10,000 trabaho para po sa mga Pilipino. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.